Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay mga paraan ng pamilya sa pagtupad ng tungkulin sa bayan. Bayan ko, mahal ko. Ang pagtupad sa mga tungkulin ng bawat mamamayan ay pamamaraan upang maipakita ang pagmamahal sa bayan. Bilang isang pamilya, paano ninyo naisasabuhay ang pagmamahal sa bayan? Magtala ng inyong mga paraan. Mga tungkulin ko sa aking pamilya at mga tungkulin ng pamilya sa bayan tungo sa kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran ng lipunan. Ang bawat mag-aaral ay kasapi ng pamilya na may mga tungkulin na dapat gampanan upang mapanatili ang pagmamahalan at matiwasay na pamumuhay ng pamilya. Gayon din ang pamilya sa bayan. Bilang batayang unit ng lipunan, dapat gumanap ng mahalagang papel ang pamilya sa pagtiyak na ang mga nagtataguyod ng lipunan ay nangangalaga sa mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay nauugnay sa tungkulin ng pamilya sa pagkilala at malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa lipunang ginagalawan. Bukod tangi ang tungkulin ng pamilya na pamunuan ang lipunang kinabibilangan at huwag hayaang kumakompromiso ang tungkulin nito. Ano ang papel na ginagampanan mo para mapanatili ang matiwasay, mapayapa, at maunlad na buhay ninyong bilang pamilya? Ano naman ang papel na dapat gampanan ng bawat pamilya upang maitaguyod ang kabutihan, katiwasayan, kapayapaan, at kaunlaran ng lipunan? Paano mapagtatagumpayan ang mga tungkulin sa pamilya at ang tungkulin ng pamilya sa bayan sa kabila ng maraming hamon at dagok na pinagdaraanan? Pamilya ay suriin, tungkulin sa bayan ay tuparin. Sa pamamagitan ng checklist, tayain ang katapatan ng iyong pamilya sa pagtupad sa mga tungkulin. Lagyan ng check ang hanay na pinakamahusay na naglalarawan sa lawak ng pagtupad sa inyong mga tungkulin sa bayan bilang isang pamilya. Sa panghuling kolum, magbigay ng kabutihang na idudulot nito sa pagkakaroon ng isang matiwasay, mapayapa at maunlad na pamayanan o lipunan. Pagtulong sa nangangailangan. Pagbayad ng buwis. Pagboto tuwing eleksyon. Pagtataguyod sa karapatang pantao. Pag-alam sa mga panlipunang suliranin sa kasalukuyan at pakikisangkot sa pagbibigay solusyon dito. Pagbibigay ng tapat na serbisyo sa trabaho. Pagtaguyod sa kalayaan at karapatan ng bansa. Pagbasa ng teksto. Basahin ang deskriptibong sanaysay tungkol sa buhay ng isang pamilya na kinikilala sa pagbibigay tulong at pagnilayan ng mga gabay na tanong. Pagtulong. Refleksyon sa isang huwarang pamilya. Sinulat ni Rachel Joy F. Lepawpaw. Iba-iba ang pamamaraan ng tao sa pagpapakita ng malasakit sa kapwa.
Maaring sa paraan ng pagbibigay tulong moral, pinansyal, mga kawang gawa, fundraising, at kahit sa simpleng pag-abot ng ulam sa kapitbahay. Ang pamilya ni Rudy Cruz ay isa sa mga pamilyang Pilipino na may katangi-tanging paraan sa pagbibigay ng tulong mula sa pagpaplano hanggang sa pagbabahagi nito sa kapwa. Bakit ito natatangi? Naging modelo ng mga anak ang kanilang ama sa pagbibigay ng tulong. Si Mang Rudy ay likas ang pagtulong sa kapwa. Kilala sa pamimigay ng libreng almusal sa mga taong nasa lansangan na dumaraan sa kanilang karinderya. Ito ay panatan niya bilang isang tao na naghihikayat naman sa bawat kasapi ng kanilang pamilya na maglaan ng 5% sa kanilang sahod at bago matapos ang taon sa buwan ng Disyembre ay mamamahagi ang pamilya ng pamaskong handog sa kanilang barangay. Maliban sa kawang gawa ng buong pamilya, nagbigay rin ang 3 anak ni Mang Rudy ng tulong sa mga nangangailangan. Si Jenny na panganay na anak nito ay mayroong scholarship grant sa piling-anak ng mga pamilyang naghihirap. Bawat pasukan ay mayroon itong 20 scholar. Sa kasalukuyan, may napagtapos na itong 10 kabataan na nagtatrabaho na rin at nakatutulong sa kani-kanilang pamilya. Nagbigay naman ng trabaho sa kanilang kababayan ang pangalawang anak ni Mang Rudy na si Joey na tagapamahala ng isang construction firm. Sa ganitong paraan, nagsilbing itong instrumento upang maging responsabling haligi ng tahanan ang mga amang naipasok niya ng trabaho sa pamamagitan ng kakayahan nitong matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang bunsong anak naman na si Peter ay aktibo sa paglahok at pagsasagawa ng fundraising para sa kanilang proyektong Buklat-Aklat na naglalayong makabili ng mga storybooks at diksyonaryo na maibigay sa 15 na paaralan ng kanilang lungsod. Ito ay naglalayong madagdagan ng karunungan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat. Sa sitwasyong ito, kapani-paniwala kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Sa pagiging matulungin ni Mang Rudy, nagsilbi siyang modelo na naghubog sa kanilang mga anak upang masundan ang kinamulatang paraan ng pagtulong niya sa kapwa. Kapuri-puri ang ganitong pagpapalaki at pagtaguyod sa pamilya. Tunay na isang pamilyang huwaran. Anong uri ng pagmamalasakit ang ipinakita ni Mang Rudy? Sa iyong palagay, katangi-tangi ba ang gawing ipinakita niya? Ipaliwanag ang sagot. Anong gampanin ang ipinakita ni Mang Rudy at paano nito naimpluwensyahan ang kanyang mga anak? Ano ang mabuting ambag ng pamilya ni Mang Rudy sa lipunan? Paano mahihikayat na makisangkot ang bawat pamilya sa mga katuwa-tuwa at katangi-tanging gawain at paglilingkod sa kapwa at komunidad? Pamilya ko, tulay sa pagbabago. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Anong mga suliranin ang kinakaharap ng ating bansa sa ngayon sa usaping A. Political at B. Pang-ekonomiya? Paano ang mga ito nakakaapekto sa A. Bawat pamilyang Pilipino at B. Sa buong bansa? Sa papaanong paraan makakatulong ang iyong pamilya sa pagbibigay ng solusyon sa mga suliraning nabanggit? Anong mga pagbabago sa buhay ng pamilyang Pilipino at lipunan
ang iyong nakikita kapag naisakatuparan ng pamilya ang mga tamang pagkilos hinggil sa mga suliraning tinalakay?